For today's video nga mga ante ay samahan nyo akong gumawa ng ating pa-order na puto cheese. Alam kong marami na ang marunong nito pero ipapakita ko nga sa inyo ang paraan ko sa pagluluto ng aking mga paninda. Dahil halos pare-parehas lang naman ang ingredients na ginagamit. Pero ang lulutuin kong puto mga ante ay wala nga itong halong itlog. Kaya kung gusto nyo ring subukan ito ay sundan nyo na lang ang procedure. Dahil kung ano man ang nakikita ninyo sa video ay yan din ang ginagawa ko. Mag-sift lang tayo dito ng 6 cups na all-purpose flour. At ang sunod ko namang inilagay mga ante ay 6 tablespoon na baking powder. At sunod ko namang inilagay ang 3 cups na white sugar. Pwede nyo itong bawasan or dagdagan. Yung timpla kasi nito ay nakadepende pa rin sa inyong panlasa. Maglalagay din ako dito mga ante ng konting asin. At para mas malinamnam ang lulutuin nating puto cheese ay maglalagay nga ako dito ng 3 pack ng milk powder. Tapos mailagay lahat ng dry ingredients ay haluin lang natin ito ng mabuti. Pagpasensyahan nyo na yung mga naririnig din yung background sa aking voice over mga ante kasi naglalaro yung dalawa kong anak. Fast forward na nga tayo mga ante. Naglagay na nga ako dito ng half cup na mantika. At maglalagay din ako dito ng vanilla na 1 tablespoon pero hindi puno. O diba? Basta nakikita nyo naman sa video mga ante. Kasi kung ako lang talaga, diretso na ako buhos, wala nang sukat-sukat. Dahil pala desisyon ako sa buhay, charis. At dito nga mga ante, ay naglagay na nga ako dito ng 4½ cup na tubig. Pwede nyong dagdagan kung nakukulangan kayo sa texture. Pero kung gusto nyong perfect ang umbok ng inyong mga puto cheese, 4½ cup na tubig ay okay na. Dahil sa ganyang texture mga ante, ay pwede nga kayong gumawa ng puto art. Dahil stable nga yung mixture. Anyway mga ante, pagkatapos ko nga maihalo lahat ng mga ingredients, sinala ko nga ito para mawala ang buo-buo at hindi rin natin ma-overmix ang ating mixture. Pagkatapos nga natin itong salain mga ante, ay ililipat na nga natin ito sa bawat molders. At ang gamit ko ngang molders dito mga ante ay medium size. Kaya kung gusto nyo rin ito, abay, check nyo na ang comment section. At check out nyo na sa ating yellow basket. Nailipat na nga pala natin ang mixture sa ating mga molders mga ante at naglagay na rin tayo ng cheese toppings. At bago nyo nga isalang yung puto mga ante, siguraduhin kulong-kulo talaga ang laman ng inyong steamer. At lulutuin nga natin ito ng 18 minutes. Adjust nyo na lang yung apoy mga ante, medium to high fire. At after 18 minutes nga mga ante, ay luto na nga itong puto cheese. At para naman sa magtatanong mga ante, ang gamit kong steamer dito ay 45 cm. Kaya kung gusto nyo rin ito, abay, check nyo na rin ang ating comment section at check out na sa ating yellow basket. Dahil magandang investment nga ito, lalong-lalo na kung mahilig kang magluto ng mga kakanin. At ayan, luto na nga ang ating puto cheese mga ante. Puto cheese na kahit walang itlog ay masarap, o diba? Makikita nyo nga dito kung gaano kakinis ang ating ginawang puto cheese. At hanggang dito na lang muna mga ante. Bye!